Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, mula nang marinig namin itong tungkol sa inyo, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na naway puspusin niya kayo ng kaalamang kaloob ng Espiritu upang lubusan ninyong maunawaan ang kanyang kalooban. Sa gayon, makapamumuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon, sasagana sa mabuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Idinadalangin din naming kayo'y patatagin niya sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang masaya ninyong mapagtiisan ang lahat ng bagay. At magpasalamat kayo sa Ama sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas, magkaingay na may galak. Yaong lahat sa daigdig, ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Sa saliw ng mga lira iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta na kasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipunpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naghuhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli, ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong. At lumapit naman ang mga ito. Napuno ang 2 bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayoy mamamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga kapatid kay Kristo. Ito po si Father JD ng Archdiocese of Manila. Pagnilayan po natin ngayon ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Mga kapatid, gaano na kalalim ang presensya ni Jesus sa buhay mo? Alam niyo po, sa chapter 5 ng Gospel ni Saint Luke,
Mababasa po doon ng pagtatagpo ni Jesus at ng mga mangingisda kasama si San Pedro. O kilala pa siya noon bilang Simon. At nakakatuwa ang kwentong ito ng pagtatagpo ni Jesus at ni Simon Pedro. Si Jesus ay isang anak ng karpentero at malamang karpintero din. Ngunit bigla siyang nanghimasok sa bangka ng may bangka para ipahayag ang salita ng Diyos. Sa kanyang panghihimasok sa bangka ni Pedro, sinabihan niya si Pedro, "Pumalaot kayo. Bumalik kayo sa gitna ng dagat para mangisda ulit." Iniisip ko siguro, naisip ni Pedro, anong alam ng mamang to? Di nga siya mangingisda. Siya nga'y karpentero eh. Kami mangingisda na po. Kaya sabi siya kay Jesus, "Guro, kayo naman, magdamag kaming nangingisda. Magdamag kami nangingisda. At ngayon ay umaga na, lakas na ng araw. Mahirap pong mangisda. No? Kapag tirik ang araw, no, hindi lalabas ang isda agad sa aming pagbababa ng lambat. No? Tsaka wala na pong makukuha niyan. Magdamag kami dyan. Kilala namin yan. Nakailang balik na kami dyan sa gitna ng gabi. Ito ang huli namin." Wala. Nga sa araw na ito, Lord. Pero nagpilit si Jesus. Nangulit si Jesus. "Sige na, pumalaot kayo. Pumalaot kayo. Pumunta kayo sa lugar na malalim." At pagpunta nila sa lugar na malalim, tumambad sa kanila ang napakaraming isda. Sobrang dami, sobrang bigat, halos lumubog ang kanilang bangka. Ay, mga kapatid, minsan nakakatakot. Nakakatakot. Payagan si Jesus na pumunta sa mas malalim. Pag masyado nang lumalalim ang ating ugnayan kay Jesus, natatakot tayo kasi diyan sa malalim na bahagi ng ating buhay, diyan sa malalim na bahagi ng ating puso, diyan natin tinago at tinambak yung mga bagay na ayaw na nating makita, ayaw na nating maramdaman, ayaw na nating mapansin ulit. There in the depths of our hearts are the things that we tend to suppress, repress, and keep from anyone else. At minsan ayaw natin papasukin dun si Jesus. Nahihiya tayo sa kung anong makikita niya. At tayo rin, parang nahihiya makita ang sarili natin. At minsan yung iba sa atin, nakailang balik-balik na sa mga laot at lalim ng ating puso. At marami sa atin, wala tayong nakamit sa ganong pagpapalaot, kundi wala. At nakakapagod, oo, nakakapagod, nakakalungkot ang pumalaot. Ngunit mga kapatid kay Kristo, kapag si Jesus ang kasama natin sa bangka, kapag si Jesus ang kasama natin sa pagpapalaot, kapag si Jesus ang kasama natin haharap sa mga itinago natin sa ilalim ng ating damdamin, kapag si Jesus ang aakay sa ating kamay, papunta sa kailaliman ng ating buhay,
lalabas ang buhay at kabuhayan. In the depth of our existence lies plenitude of grace. Sa kailaliman ng ating buhay, naroon ang kaganapan, kasaganahan ng biyaya ng Diyos. Kaya ang hamon sa atin, huwag tayong manatili sa mababaw na pakikipag-ugnayan kay Jesus. Laliman natin. Payagan natin. Pagbigyan natin na pasukin ni Jesus ang ating bangka. Pasukin ni Jesus ang ating mga puso. Akayin tayo sa mga laot ng buhay. Mga laot na nakakapagod, nakakabagot, nakakalungkot, nakakatakot. Pero, nandoon ang biyaya. Kung kaya nating harapin at patawarin, nandoon ang biyaya ni Jesus. Minsan, may kausap ako at marami siyang issue sa kanyang buhay. Balisang-balisa ang kanyang puso sapagkat di niya naiintindihan kung bakit kinakailangan niyang gawin ang ilang mga bagay sa kanyang buhay. At namumuhay na lang siya na parang patay na isda, sumasabay sa mga agos ng buhay. Ay, sabi niya, Father, pagod na ako. Pagod na ako. At nalulungkot ako. Parang walang kahulugan ang buhay ko. At tinanong ko siya, gaano na kalalim ang ugnayan niyo ni Jesus? Handa ka bang isama si Jesus sa lungkot at pagod mo? Handa ka bang isama siya sa karanasan mong ganyan? Sabi niya, natatakot ako, Father. Baka makita niya yung mga bagay na ayaw kong makita. Sabi ko, sige, iiwan mo na kita sandali. At kayong dalawa ni Jesus ang mag-usap. At makalipas ang ilang linggo, masayang-masaya ang mukha niya. At kinuwento niya, Father, pinakilala ko si Jesus sa mga laot ng puso ko. Pinakilala ko si Jesus sa mga sugat ng kalooban ko. Ay, hindi ko akalain na doon ako magiging malaya. Hindi ko akalain na doon ko pala makakaya kasi kasama ko siya. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sapagkat sinasamahan mo kami kahit sa mga laot ng aming puso. Pasukin niyo po ang mga bangka ng aming buhay upang makita namin ang lalim at lawak at lapot ng iyong pagbibiyaya. Amen.